Ma-impeach na si Inday Sara, di na makakabalik sa politika. Oh, goodbye, Duterte clan. Which is, mga bossing, ayun na nga po. No? Ay hindi, bago tayo tumalon dyan sa impeachment, puntahan muna natin si dating Pangulong Duterte. Kasi yung mga DDS, ay nako, eto na naman ho, mga kababayan. Humihingi na naman po sila ng interim release. Eto na naman po. Yung tipong hindi nila rektahin yung kanilang mga depensa para naman mapabilis yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Ang laging nagiging estilo ho nila, mga kababayan, ayan, interim release na naman. Yung mga paliko-liko. Alam nyo ho, narinig ko doon sa mga ibang nagbabalita na parang gusto ng sipain itong si Koopman. Hindi lang tayo sigurado kung yun yung talagang gustong mangyari. Pero sa kadahilanan po, tingin ko, nung umuugong na balita na gustong sibakin si Koopman, ay dahil dito sa mga paligoy-ligoy. No? Yung tipo bang ini-style niya, ang ICC ay parang Pilipinas. No? Yung tipo bang, palabasin natin na ganito, na ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte ay hindi kaya na umattend doon sa mga hearing, etc. Palabasin natin na ganito, na merong bansa na handang tumanggap dito kay dating Pangulong Duterte para i-accept nila yung interim release. Pero yan po ang pinakamahirap po yata sa sitwasyon nila. Yung mayroong tumanggap na bansa kay dating Pangulong Duterte, no? Para yung interim release nila ay mapayagan. Paano ba naman natatanggapin yan, mga bossing? Unang-una na lang, no? Yung mga DDS. Yung mga DDS na nagpapaano, ano tawag dito? Yung mga DDS na mga nagrarally-rally, unang-una ayaw ng ibang bansa. Yung meron mga ganyang rally. Sa Pilipinas nga lang ho ako nakakita, halos araw-araw may rally no? Tapos ito pa ginagawa ng mga DDS. Kapag nag-rally sila doon sa isang lugar para kay dating Pangulong Duterte, isigaw yung bring him home nila, ay nako, yung lugar na yon ay inaangkin nila, daig pa po nila ang China. Biglang pinapalitan yung lugar na yon kagaya ng isang parke kung saan sila kung saan sila magra-rally. Di ba nga yung parke doon sa ICC, sa labas ng ICC, ano na tawag nila? Ginawa na nilang Duterte Park na. Yung isang kalsada, isang kalye doon sa ICC, ginawa na nilang Duterte Street na. Di ba? Ayaw ng mga bansa ng mga ganyan. Paano sila tatanggapin? Di ba? Sabi dito, Digong Camp muling umapela ng interim release. Yun na naman. The appeals chamber is those requested to overturn the purge decision in its entirely and to order Mr. Duterte's immediate interim release. Isang beses na pong hindi napayagan yan. No? Tapos eto na naman yung estilo nila. Sabi ni John D. Vlog, yung siyam sila dapat ang isakay sa PCG vessel at ipagpatrol sa West Philippine Sea nang malaman nila ang totoong sitwasyon. Interim release na naman ho ito, mga kababayan. Panigurado, hindi na naman mapapayagan. Ang estilo dapat dito kay dating Pangulong Duterte, no? Ako, hindi naman ho ako abogado. Pero ang dapat ini-estilo nila dito, mga kababayan, sagutin na nila ng sagutin. Idepensa na nila ng idepensa. Madaliin na nila ng madaliin yung hearing. Bakit to? Umiikli na ang buhay ng dating Pangulo. Real talk lang naman ho tayo. 81, 80 na ang dating Pangulo. No? Kapag hindi nila pinush yan, nirat-rat yan, 10 taon ang tatagalin o itatagal niya ang pag-hearing kay dating Pangulo. O idagdag mo pa itong paligoy-ligoy. Di ba? Idagdag mo pa yung paligoy-ligoy. Di ilan yan? Sabihin mo na, 2 taon pa ang madadagdag. Sa ICC naman ho, hindi yan parang Pilipinas Hindi naman maikukumpara na parang Pilipinas ang hustisya dyan o yung mga pag-hearing Dyan ho, rektahan.
No? Kita mo, yung mga palabas nila, yung mga sinasabi nila na kesyo daw hindi tama ang lagay o hindi okay yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte para humarap sa mga hearing. 46 si Bonget, last na. 'Di ba? Hindi umubra. Kasi meron silang mga doktor at meron sila talagang mga eksperto para tumingin kung totoo ba yung sinasabi at pinapakita ng mga datos nila Koopman. Nabubuko ho. Wala lang. Di ba? Umiikli yung oras No? Kung tatapusin mo yung yung 10 taon na hearing, yari. Baka po hindi ko naman po hindi ko naman po ipinapanalangin na yumao na ang dating Pangulong Duterte. Pero kung yan, minamadali ho nila, malalaman agad nila kung guilty ba o acquitted ba. Di pag guilty, okay, wala tayong magagawa. O umapila tayo kung pwede umapila. Pero kapag kayong acquitted, na lagi nilang sinasabi, pinagtatawanan kunyari nila, yung mga biktima, di labas. Kapag ka-acquitted agad, di ba, nalaman nila agad. Di ba? Sabi ni Chaycher, naiinip na ako. Bakit? Aalis ka ba? Sabi ni Danilo Espeo, madaliin ang hearing para habang buhay na siya doon. Hindi, kung madaliin po yan, let's say sabihin natin, no, natapos. Kung maaari at kung merong legal na paraan para matapos agad ng 2 taon. Kunyari natapos ng 2 taon, di alam na nila agad mga bossing. Diba? Na makakalabas, makakauwi. Ay bukas sandali lang. Bukas, sa umaga, ang live natin, mga kababayan, alas 10 pa din. Bukas ng umaga, alas 10, no? Impunto na yan. Tapos sa gabi, mga kababayan, siguro mga alas 7 ang live natin sa sa gabi ho, mga bossing. Ayan. Sabi ni Pulongges Yotman, February 30 daw, laya na si Digong nyo, Mang Kanor. Ewan ko lang kung saan na naman nila nakakuha ho yan, mga bossing. No? So ngayon, mga kababayan, nakita ko dito po sa balita, tanggalin na natin to, nakita ko dito po sa balita ng ano ba tong nagbalita na ito? Gitna ko nga. No? RTVM. Alisin ko to. Nakita ko sa balita ng RTVM na ang Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas ay wala talagang plano na isuko o itigil ang paglaban ng karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero habang binabasa ko ho ito, mga bossing, no, ayan si Atty. Claire Castro. Ganda ni Atty. Claire. Habang binabasa ko ho ito, mga kababayan, sa kalagitnaan po nitong balita na ito, nakita ko na gusto palang isuko ni Marcoleta yung ibang mga isla natin.